James, ano ang detalye nitong presidential pardon na iginawad ni US President Donald Trump? Yes, magandang tanghali sa inyo dyan, Ella. Ngayon ay kasalukuyang alas 11 na ng ating gabi dito sa Maryland, USA. Sa kasalukuyan, nasa Oval Office si Trump matapos ang kanyang oath-taking na ginanap kaninang tanghali upang lagdaan ang hindi bababa sa 100 executive orders. Kabilang dito ang PNC na sinasabi nyo, Ella, para sa defendants ng January 6 riots na inaasahang magdudulot ng pagpapalaya at pagbabasura ng kaso ng ilan sa kanila. Matatandaang naimpluwensyahan umano ng isang speech ng nooy outgoing president na si Trump ang mga rioters na lusubin ang US Capitol upang pigilan ang pag-certify ng pagkapanalo ni Biden. Ang pagpapatawad ay isinunod sa executive pardon ni dating President Joe Biden para sa mga kasapi ng January 6 Investigative Committee. So this is January 6th. These are the hostages. Approximately 1,500 for a pardon. Yes. Full pardon. Binawi rin ni Trump ang membership ng US sa Paris Climate Agreement. Sa kanyang inaugural speech, binigyan din nito ang plano na muling pag-drill ng langis sa bansa upang mapababa ang inflation at presyo ng bilihin. Inaasahan ngayon o hanggang sa mga susunod na araw ay mapapalaya na ang mga sangkot sa Capitol riot. Habang inaasahan rin na madidismiss na ang mga kaso nito sa korte. Samantala, nakumpirma na rin ng Senado ang Trump nominee para sa Secretary of State na si Marco Rubio, ang unang cabinet official sa bagong administrasyon. Si Trump ang 45th at 47th President ng US at wala itong naging anumang government position bago ito sumabak sa pagkapangulo noong 2016. Bagong pasukin ang politika, bago pasukin ang politika, kilala si Trump bilang isang businessman at television personality. Yan muna ang ating update mula dito sa Washington, D.C. Balik sa iyo, Ella. James, may update ba na nabanggit si US President Donald Trump kaugnay sa issue ng pag-ban sa TikTok dyan sa Amerika? Yes, Ella, nabanggit niya nga ito at isa nga ito sa kanyang idinelay dahil napangako niya nung kanyang kampanya na i-overturn niya itong naging pag-ban sa TikTok. Supposedly effective January 19. Ito ay kahapon dito. Ngayon, January 20 ay agad niyang pinirmahan ang pagdidelay nito for a 75-day extension. Wika ni Trump, nang simula niya itong gamitin ay siya mismo ay nag-enjoy din siya. At ang paniwala niya kasi ay kulang sa oras yung timing na mag-i-interfere di umano ito sa kanyang abilidad na makipag-negotiate pa further para ano ang gagawin niya dito sa TikTok, kung ito ba ay kanyang ibibenta o kanya ba itong isasara. Para sa kanya, ang TikTok ay naitatag ng Chinese user or founder nito para sa mga kabataan o para sa mga kids. Pero kung ang mga kids mismo ay makukuhanan ng mga information, ay hindi ito magiging maganda para sa mga kabataan. Kaya as of now, may 75-day extension siyang ginawa bilang bahagi na kanyang pagpirma ng executive order na ito upang mabigyang daan ng ilang panahon ang kanyang negotiating team kung ano ang marapat gawin sa TikTok, Ella. Alright, pwede mo ba kami mabigyan ng detalye, James, ukol doon sa naging pronouncement ni President Donald Trump ukol sa withdrawal ng Amerika sa World Health Organization? Yan, patungkol naman dyan sa World Health Organization, WHO, matatandaan natin bago natapos ang termino ni Trump nung first time, noong 2020, ay nagbabala ito na mag-withdraw ang US sa World Health Organization or sa WHO na nga na ito. Ang mga pangunahing reason na kanyang sinabi ay dahil sa pag-mismanage ng organisasyong ito o ng agency na ito nang magkaroon tayo ng COVID-19 pandemic noong 2020 hanggang sa kasalukuyan. At ang failure daw ng agency na ito na hindi makapag-adapt agad ng immediate resolution or reforms patungkol sa bagay na iyan. At isa sa mga natandaan nating na-complain niya
ay dahil ang demand ng agency nito ay ang makapagbayad ng US ng mas malaking chunk na halaga kumpara sa China. Kinumpare niya ito sa China kung saan na mas maliit ang binabayad ng China dito. Kaya sa pamamagitan ng pag-withdraw ng WHO sa WHO ng US, ito ay kanya lamang tinutupad ang kanyang pangako noong bago sana siya manalo ng 2020, kaso natalo siya ng 2020 election at ngayon ay tinupad na niya ito, Ella. Alright, maraming salamat, James Bontuyan live na nagulat mula sa Washington, D.C.